May Adlaw Subo and the rest of Central Visayas. Kini si Joseph Antisa sa Philippine Information Agency Region 7 and welcome once again sa ato ang kapihan sa PIA. Live kita karon sa ato ang mismo sa Philippine Information Agency Region 7 and of course no sa ato ang mga Facebook pages sa ato ang info center sa PIA Cebu, PIA Bohol, PIA Negros Oriental and PIA City Hall. Kaya nakipagihapon sa ato ang duha ka areas no under the Negros Island region. And of course, we would like to greet our followers, our viewers, and especially ang ato ang mga media partners nga nagtanaw o nagpaminaw meaning ato matay programa. And of course, ang ato ang mga media partners nga aniya sa ato ang buhatan karon nga nagtanaw o nagatang sa ato ang hisgutan karong buntaga. And of course, these live no sa ato ang kapihan sa PIA, we will also be having this delayed broadcast pinaagi sa ato ang igsuong ahensya ubos sa Presidential Communications Office sa DYMR Radio Pilipinas Cebu via matag Sabado, no, alas 9 sa buntag. So just tune into 576 kHz sa inyong AM band. So just tune in, no, kung dili mo makalahutay o tanaw ni ini or busy ba mo karong adlaw, pwede ninyo paminawon sa pag-usap ang kining atong hisulutan karong adlaw. So matag kapihan, no, namatay kanunay nga kauban nga mga ahensya sa gobyerno nga mag-isgot sa ilang itatag sa mga inisyatiba sa ilang mga opisina o sa departamento. And just like today, of course, we are also joined by another government agency nga mopaambit sa ilang mga updates, no? Mga kabag-uhan, and especially sa current nga mga activities sa ilang buhatan. And of course, dili na nato dugayon pa. Please help me welcome, no, ang ato ang guest for today from the Philippine Health Insurance Corporation diri sa Region 7 from PhilHealth of Region 7 kung atong mas nailahan. And we would like to acknowledge, no, ang ato ang guest for today, acting Regional Vice President of PhilHealth of Region 7, Ms. Jeanette Ann Advincula. May buntag, ma'am. Good morning, Ms. Ann, and sa tanan natong mga listeners, viewers, sa kapihan sa PIA, live sa Facebook. So, good morning everyone, and thank you for the invitation no, nga makapaambit mi sa mga bagong benefits sa PhilHealth sa ato ang mga miyembro sa Central Visayas. Alright, thank you so much for that, ma'am. We also are joined by medical specialists of PhilHealth Region 7 under the Benefits Administration section. We have also Dr. Avril Chu. May buntag do. So, good morning, Ms. Anne. Good morning, everyone. O, sa ato ang tanang suking paminaw. Good morning. Alright, now we also to acknowledge, no, ang ato very obvious PCO Secretary Dave Gomez and of course our very own Director General sa PIA, PG Cap de Castro. And today, no, before we proceed, because today we are anticipating to talk about, so just sa inyo hang nabasa sa ato caption, no, we will be talking about the Open Government Week. So sa mga activities of PhilHealth on this one, running from May 18 to 22 this year. And of course, pinaagi no ni Dr. Avril Chu nga ato hisgutan usab ang expanded maternal care benefit. No? Excited na siguro ni mga nagsabak karon o nagplano nga magsabak, no? So but before that, we would like to congratulate, no, si Miss Jeanette Ann, ang ato ang acting regional vice president for the position, no, nga karon siya ang nagdumala dinhi sa PhilHealth Region 7. Congratulations, ma'am. Thank you, Ann. Just like to inform no nga, bago lang sa ko na designate no, as acting regional vice president for Region 7, I assumed my new roles last month, pag Monday lang, barely 4 days no, sa my new role as the acting regional vice president PhilHealth Central Visayas. Yes, so very fresh pa kaayo, no, kay perhaps no sa ato ang kadaghanan sa ato ang media partners, so kadaghanan sa ato ang mga stakeholders especially, no, nga pasinta ang hibaw ata is ang ato apang former, no, nga si Regional Vice President Marjorie Cabieto, nga dugay-dugay po nato nga nagdumala dinhi sa ato ang rehiyon nga karon nga naana sa Region 6. So of course, before we tackle gyud, no, ang kaning ato ang primary nga ato ang hisgutan karong buntaga, I think this is also an avenue, no? Best an avenue nga mapaapit nato og unsagid ang ato ang
moving forward, isip ang bag-o na to nga dito na to sa PhilHealth na Region 7. So, ma'am, we would like to ask, no, atong sugdan tiring tita, awan to mga top priorities, no, sa imuhang leadership in PhilHealth Region 7. Thank you, Anne, no, for that question. But I just like to inform, while I am new to this role, I have been with PhilHealth Region 7 for the past 27 years. So, really just go new. No, I just expanded my role being acting RVP. But to your question, we would also like to acknowledge our former RVP who has been with us in Central Visayas for 4 years, no, and we will our standing karon sa Central Visayas would not be possible without the leadership and guidance of Ma'am Marge. So under my leadership, I will be siguro no kanang sustain and build on the gains that we have accomplished, especially in terms of faster turnaround time sa pagbayad nato sa atong mga healthcare providers. So we all know nga ato ang naa sa balaod ang turnaround time dito sa pag-reimburse sa claims is 60 days, no? O ginana sa ato ang UHC law, but we are very very proud to say that in Region 7 as of May, no, we have already brought it to 8 days, no? Wow! So, dito nga balita sa ato ang mga health facilities, no, because we know nga faster reimbursement is very critical to the operations of mga hospitals, no, and it will redound eventually to the members. So that's one thing we are really really very proud of, no, sa mga na accomplish sa Region 7, and under my leadership I would be making sure that we will be able to sustain this, if not ma-improve, no, because kanang just for the information of everyone, ang PhilHealth natin gitawag nga RISE 30 mission, and ang objective ani is really to bring down our turnaround time, and ang ato ang gitarget ani is by 2027, no, that's next year already, our turnaround time will be 7 days. So but with the 8 days karon, no, so I think that would not be impossible nga makaya gid natin na siya ang 7 days, but that's for 2027 yet. And then aside from kanang improving our turnaround time sa claims processing, siguro we would, no, ensure that we would deepen our engagement with stakeholders, just like what we are doing now, because we see the importance, you know, nga padayon ng ato ang open communication with our stakeholders, the LGUs, hospitals, and the media, because that's the only way we could share our programs and mapaabot sa atong miyembro, no, because PhilHealth alone, kung kami ra gyud ang mag-announce ang mga benefit, bukid na mo kaya, no. So we really would appreciate to that our partners, especially the media and this venue, nga makapahibaw mi, makapaabot mi sa amo ang mga benefits sa ato mga members. So I think that would be the topmost priority, no, bringing our turnaround time in terms of claims processing to a single digit na gyud siya, no, and then strengthening our partnership with our stakeholders. That's a good to maintaining the momentum na giron sa na po na na-establish din sa Region 7. And just sa context lang po na sa ato, ma'am, no, is it okay po nga itong ipaambit lang po, basin na ay wala kasabot kung saan yung turnaround time mag-ipot pasabot sa ato ang sa firm the PhilHealth, no? So sa PhilHealth sakto ba ang mga ang kaning atong turnaround time is ang pagbayad nato sa ato mga hospitals. Kita ang tanan, no, mo claim ang gyud ta, magdala tag ID, magdara ta sa ato ang MDR, no, dito, and then wala na tay bayran, pero kinahanglan gihapon ang nga madawat sa ato ang mga hospitals ang kani mga funds in order to maintain or to nga na magpadayon gihapon ang ilang operation. So that is how important it is nga dili na mo abot og duha ka buwan. Sa una na siya, Sa no, una, kanang kaniadto. because under the law man sad, it's up to 60 days. Oh. So by law, by 60 days, but the cut off sa ato ang Region 7 to 8 into 8 days. So hanggang 1 week na, 1 week lang mabayaran na ang ato ang mga hospital. Yeah, minsan ako lang sa qualify yung Yes. 8 days. This refers to good claims. Kanang claims nga walay mga deficiency, walay mga kulang,
because kung sometimes naamanggi ka ng cases nga ang mga claims na ay masubmit forward sa hospital na ay mga kulang or di ma-accomplish karong unformed. So this type of claims kanang medyo will take a longer time but di po siya maabot og 60 days. So but kaning 8 days na turnaround time, this refers to the good claims kanang limpyo gyud nga walay deficiency. Provided nga okay yun ang tanan, no? Ma'am, do we have a plan of changes pa, any improvement pa, apart from maintaining this momentum? For now, wala pa ko'y nakita, no, for now nga dapat i-change, no, because as they say, if ain't broke, why fix it, no, but for now, it's just more of improving lang, no, katong siya sa turnaround time and strengthening yun our kind of engagement with our stakeholders. So for now, that would be the priority for PhilHealth in Central Visayas. All right, thank you so much for sharing that, RVD. Now, of course, we would be touching na sa ato ang Open Government Week. In line with this Open Government Week, ma'am, what are the activities in place nato sa PhilHealth? Siguro before I would mention unsay mga activities nato for the Open Government Week, ako lang sa siguro explain gamay unsa ning Open Government Week, no. Actually this is a global initiative, no, which started 15 years ago pa din, but it's just like PhilHealth participated promoting openness. But for this particular event or week, no, Open Government Week, which we celebrate on May 18 to 2022, but actually, no, we extend down na siya until May 29. But on the part of PhilHealth, our major, no, initiative and activity for this event is the open house tour, meaning we will be inviting kanang agencies or kanang group of people to visit our office, and then amos lang i-orient for a short time on what PhilHealth is all about. Then amos lang tour sa office, like makita sila giun sa pag-process sa claim, but of course we will not let them go inside yun sa kanang individual processor and the adjudicator, but para maka-visualize lang sila ba nga when I availed of my PhilHealth benefit when I was confined, pananglitan, no, like last week, in any day mahita po, inigbayad. No? So those are the things that we will be doing. So we have already engaged actually with the University of the Philippines, Cebu, no, other senior high school students will be going out to our office tomorrow for an office tour. So para sa makahibaw ang mga estudyante baka unsa man gid ning PhilHealth, di ba? So dili sila they will also be familiarized nga as an option and probably when they graduate nga uy pwede day ko sa PhilHealth kay what they're doing right now kani nag-process sa claim or nag-register sa members are things that I'm interested. So pwede siya more career option bitaw. So that's one activity, the open house tour. Second, we will be having a kind of orientation on membership and claim. So actually nagsugod na taani last Monday. We had dialogues with healthcare facilities. We had dialogue with CCMC, Perpetual, to name a few, no? And then, lastly, of course, this Kapihan sa PIA, this is also one of our activities for the Open Government Week. So, kana lang siya ang mga key activities for this event. Pero dili man siguro nato ma-deny nga PhilHealth is very visible na bisan asang suukan na karon, bisan asa pa kang mga LGU, no, bisan layo pa na siya sa sentro or sa mga cities, makita gyud nato, masinati gyud nato ang serbisyo sa PhilHealth. Now, ma'am, I would like to clarify in this part sa atong open house tour, is this the first time nga naggibuhat ni sa PhilHealth? Actually, first time with ni siya because what we usually do is mag-orient ra gyud ang PhilHealth, no, narami sa training room or we go to their office and discuss about
membership, claims, and everything. But this time, we really are going to tour them around the office. Of course, subject to ka ng mga data privacy issues no nga. Dili kita pwede nga alto sa mga katong mga areas na we are processing confidential claims, mga yan ana pa. So, but actually, they could really go inside our offices. So, makita, ma-visualize. What we are trying to do is, ma-visualize din nila, unsay nahitabo sa ilang papel na ilang i-fill out, pag-avail nila, and then what will happen when these papers are being sent to PhilHealth eventually and how they are being paid. Ano siya. Just one more thing. I would like to ask, unsa magisinugdanan? Na unsa inspiration na, yeah, of course, we would like to know that to let the people understand, especially ang kabatanunan, nga mao ni ang proseso, mao ni ang dagan sa mga papel, nganong giunsan, nganong nadugay, nganong pila ka adlaw. But unsa sinugdanan ani? What's the inspiration nga nagbuhat ni for the first time? We're opening the office yun for the public to see. Actually, to be honest, aside from the directive, there is really a national directive, from Malacanang that each agency should participate in the Open Government Week. So, one of the identified activities morning, open house tour. So, I'm sure other agencies will be doing the same. But sa PhilHealth, our team decided nga, we will also implement it sa office because, as I've mentioned, kanang ilang forms na gi-fill out they have to nga kinahanglan importante yun na each form, each space, each kanang mga blank diha kinahanglan nila i-fill out properly because if they don't fill them those out properly, iniabot sa PhilHealth na ay mga issues, na ay mga deficiency, and then eventually dili sila mabayaran. So that's kinahanglan gid ma-visualize gid nila bitaw ang importance nganong for example nganong kinahanglan mag-register sa PhilHealth when in fact the law states that every Filipino is an automatic member. Then it comes to our mind, if it automatic, then why should we fill out the PhilHealth membership registration form? Automatic man di ay. So that they will understand na PhilHealth does not know each and every one of the Filipinos. So we don't have a database of each and every one of us unless ang PSA, Philippine Statistics Authority, is connected sa database of PhilHealth. But muna siya, makasabot sila nga, they have to fill out the forms para ma-register sila sa database of PhilHealth na ano yung mga details nila, their names, their addresses, their birth dates, para maka-avail sila. So those are the things that we are trying to do during these open house tours para makasabot ang members why those things are necessary and important before the avail of the benefits. Actually, that's a good idea, no? Kay daghan po sa kadaghanan sa atoa na ato yung mga tendency bitaw dili mutuo kung dili sila mismo ang nakakita. Kung dili sila mismo makita, ang kahagod sa laing tao. Thank you so much for that. Rivina, I'll be moving forward. Another topic no ato i-include po sa discussion for this morning. So, Doc Avril, I would like to ask no kaning ato ang very recent na po no nga kabaguhan or expanded our government right now no under the directive of our president. Our computer is very fond in expanding and improving our services. So, daghang kaayo tao expand, and one of these are kaning maternal care benefit. Can you share with us these details, no? Right. So, actually, ang kaning ato ang maternal care benefit, it has been there since PhilHealth started. And then, actually, in 2024, nag-increase na ato ang benefit package by up to 30%. And then, pag January 1 of 2025, on top of the 30% increase, sa February 14 of 2024, ni-increase sa another 50%. So technically, pag 2025, ang increase atong benefit package is automatically 80%. Okay? But now, ang kaning ato ang expanded maternity care benefit package, we further increase ang benefit package na to, especially no sa pagpanganak mo, man pinaka-common kaayo. So sa una, in 2025, ang ato ang benefit package sa pagpanganak, it's roughly about 9,700. Pero karon with this benefit package, which
took effect April 30 of 2026. Ang pagpakanak sa hospital, ang availment is already 29,000. Okay, so that's one of the expansions. Usa pa ka expansion kay ang pag-increase sa number of prenatal check-up. Sa una, ang gi-require nato is just 4 prenatal check-up. Karon, 8 prenatal check-ups na ang gi-require. So why is this important? Because ang ato ang prenatal check-up, dinhi ni ma-monitor ang patients kung ma-develop ba siya og risk later on sa later part of pregnancy or normal lang gyud siya. So in this way, mag-guarantee nato nga ang mga pasyente safe sila inig panganak, or kung dili manggali 100% safe, ma-minimize ang mga complication if ever na amang yun. Oo, yes. But karon lang sa PhilHealth, di ba, 8 na prenatal check-ups na agad ni schedule kung kano sa ang prenatal check-up. Example, ang pregnant woman, 9 months man na, no, na magsabak sa bata. So sa iyang first trimester or first 3 months of pregnancy, kinahanglan siya na usa ka prenatal check-up. Sa iyang second trimester, kinahanglan siya og 2 ka prenatal check-up. Sa iyang last trimester of pregnancy, 5 ka prenatal check-up. Okay, even if mo adto gyud sa atong kaugalingong doktor, kay bawo man sa gyud nga the higher we are sa ato ang pregnancy, mas sige-sige ang ato ang pagpa-prenatal check-up. Nag-schedule nga weekly na atong prenatal. So that's why important kaayo ni nga benefit package. I think no nga. So, but before pa ana Doc, pila magid ang gi-require prior to this expanded grid? So prior to the expanded, we require 4 prenatal check-ups. Oo. Pero karon kay ganahan man ang goal man gud ani no na benefit is to reduce maternal mortality. So unsaon man nato reduce ang maternal mortality? So we have to know kung ang pregnant woman mo develop ba siya. That's why we closely monitor the pregnant woman. Ato lang ipaabot lang, Doc, is if it's okay, kinsa koan ang makover gid aning ang maternal care benefit no kay ang atong kasagaran gud nga nahibaw-an kaning mga anak lang. Pero how about those na itong nakuhaan, those mga ingin anak pa agi sila, or even those ba nga Doc, apil ba ni sila katong nakabsan ito sa kinabuhi sa ilahang pagpanganak, kay tuo sa ipapanganak ingin anak bitaw nun. Okay, ni-survive ang bata pero ang mother is wala. So mga things like that. Okay, so currently, yes, part aside from panganak, no, which is the normal delivery and the cesarean section, appeal siya ato siyang na-expands. Also, involving kanang mga nakuhaan, kinahanglan iraspa or kanang in English, it's dilatation and curettage. Nag-expand sa ta sa ato ang benefits. Yes, appeal po na sila. At least no, aware po ang ato ang mga listeners ba kay dili mo po sa tanang panahon na successful no ang pregnancy sa ato ang mga listeners at mga Filipinos. I know a lot of them pero basin lang pa wala sila nasayod nga pwede di ay na-apil din siya sa ato ang benefits nga i-avail. So at this point, I would like to ask if our media partners has questions. Naa pa ba? So before that, no, we like to have you prepare of your questions because at this point, I would like to ask if unsa mga requirements na to sa ato ang mga kanya i-prepare nila to avail of this. Pero kita akong naus. For pregnant woman. Okay. So, ang amo ang usual advice Hindi for ko makita. pregnant Bus, women sakal, is bus. that Sakal. the first time pa lang na makahibaw mo nga pregnant mo, number 1 is you should always check your PhilHealth the data, no? Kung updated ba yung data. Kay what if member ka sa wa pa ka na ninyo. Unya karon ninyo na ka, pero ang imuhang data sa PhilHealth is single pa. So dapat na nimo i-update. So your data record should be updated sa PhilHealth as early as sa pagkahibaw nimo nga pregnancy ay ka. Second, you should check also on your contributions. Kung employed ka,
dili problema, no? Kay remitan man ta every month sa atong employer. However, for those nga members nato nga sila kabayad sa ilang premium contributions, they have to make sure na updated ilang premium contribution. Because if you remember, as stated in RA 1122.3, dapat ang ato ang contributions kumpleto starting November of 2019 until the month of confinement. So muna ang naa sa atong policy. So dapat ato anang i-follow. However, naman gyud instances, no, especially katong mga dili gud maka-afford, maglisod gyud daw sila bayad sa ato ang minimum monthly contribution, which is 500. So for people like them, atuan na silang hatagan na liwi para maka-avail sila sa ilang benefits. So mo require ta og payment bisag for the quarter, for the current quarter kung kaya, or for the year if pwede. Unya ang uban nga wa niya nabayaran, hinay-hinayan na lang niya og bayad if kaya na niya. But of course, we are also we also appeal, no, to all the members na kinahanglan sa gid mo bayad sa atong missed contributions, because it is our premium contribution na makasustain sa atong benefit packages. So mo na siya, Ms. Anne. But katong mga technically single doc, but kanang they're pregnant but they're technically single, okay lang na. Wala ba na sila need na i-update sa ilahang kung and they still can avail of the benefits. Yes, maka-avail na gid sila kay kung walay ni change sa ilang name, no, kay single man, they can still avail of their benefit package. For as long as walay changes gid sa ilahang name, Yeah, consistent lang gid sa Yeah. ilahang information. Bali po aning ako gid. Unsa gid can you share with the public ato na pabinaw karon nga unsa ang mga applications lang na kay of course no mention na to nga pwede ra dihatag og leeway ay the government but PhilHealth specifically gives all the best para lang mahatag yun na to ang serbisyo, but what's the implication amount kung dili gid makabayad dito or dili mo bayad ang ato ang members. Say for example, if they are katong nag-contribute lang sila sa 500 the minimum monthly, unsay mga kung dili sila kabayad but they wanted to avail or they have availed of the benefit. Okay, sa gisulti ni Doc Avril no nga kinahanglan gid nato padayon ang bayad, especially kung maka-afford ta, we are financially capable, but we understand na gid tay mga members nga dili gid ka-afford, no, even if they are kanang self-earning na sila own income but their income is insufficient para bayad og ilang premium. So nasa siya gitawag nga immediate eligibility, no, sa balaod, no, nga meaning even if wala kay premium, wala ka nakabayad for this particular quarter or for the past several years, maka-avail ra gyud ka gihapon, no, but it does not stop PhilHealth from collecting afterwards, no, separate na mechanism ang ato ang pag-collect sa premium, but ang atong gusto ipaabot sa member nga kung even if wa siya kabayad, maka-avail lagi siya sa benefit, but separate na ato ang mechanism, no, sa pag-kolekta sa katong ilahang mga miss nga premium. Kana siya. Thank you so much for that, ma'am. Kani care coordinator, ma'am, unsa ni siya? Okay, so ang care coordinator di ay usa na siya sa pag-uo, no, sa ato ang expanded maternity care benefit. So ang role ni care coordinator is iyang i-guide ang pregnant woman kung unsa iyang buhaton, unsa iyang mga option sa pagpanganak. Kung upon kanang monitoring, no, nakabantay si care coordinator nga naay possibility na mo develop o let's just say high blood ang ato ang pregnant woman, iyahan na i-refer to a higher level facility. Kay example, no, kung ang pasyente yung pagtuo normal delivery, avail siya sa pagpanganak dili sa atong mga birthing homes. Pero kay bawsat ta nga kung mo develop siya later on o hypertension, dili na siya pwede sa birthing homes. Dapat din siya na to i-refer sa higher level facilities. So muna ang role ni care coordinator, murag iyang i-guide ang pregnant woman sa mga possible scenarios na mahitabo, muhatag siya og options
Unya mo monitor po siya sa pregnant woman. So muna yung nakanindog karon kay naa na tayo inana. So properly monitored yun ang ato ang pregnant mothers. So unsa man ni siya Doc, upon niya nga mo pa-check up siya, na kay ang pregnant woman na anay care coordinator na dayon. Yes, ang care coordinator magkikana siya sa facility. So si facility gyud na ana siya yung mga point person na i-designate as a care coordinator. And that care coordinator will guide all the pregnant mothers. So this is the first time nga naata ingon aning nga First klase time nga sa sistema. tinapot siya, yes. Together with this expanded ma'am. On top of this Doc, naapabatay laing mga kabag-uhan sa on top of this ka ng care coordinator or naapabay lain? Ang usasad nga bag-o na to karon, cover na ta sa laboratories in relation to pregnancy. So sa una wala tay inangat. So karon pwede na ta maka-avail sa mga urinalysis, mga glucose testing kaning para mahibaw-an kung naabatay mga syphilis. Ngun ana no part magita na sa testing. But karon separately naghatag ng good og benepisyo si PhilHealth for this particular diagnostic test. One-time availment na siya. One-time availment siya. Pero sa ang ato among kong circular na atay benefits para sa hospital o para sa atong mga line-in, no? So gitbutang dito nga kung kinahanglan gyud but during the antenatal test or kanang prenatal nato, kinahanglan gyud ta ani nga mga laboratories na ara sa tay dugang nga benepisyo for that. So usa ra magiilahan dal umilahan yung record nila MDR ingon ana kanunay do they need to bring that all the time? Okay. So si MDR, certain lang no kung nakay kopya sa atong MDR or even sa atong ID. Ako guilty ko, wala ko anak sa akong bag or sa akong wallet. So ang importante ra gyud is na atay government ID because all PhilHealth accredited facilities na sila portal. So it is through the portal na ma-check nato ang membership status sa Filipino individual. Ayun. So at least no nga dili na ta kanunay nga dumagbuoy nga wata gid ang MDR because that is often no nga kanang mga worries ang ato ang kadaghanan no nga unsa man gyud kanang wala dili ko maka-avail kay wala ko magdas akong ID or wala ko ka-print sa ako ang MDR nakalimot ko sa akong passwords so things like that no so that mo na tanan ang ato ang mga kabag-uhan sa ato maternal care or napabailain do. Kana pa siya for now, Ms. Anne. Alright, so dagdagan na po na siya actually, no? So for this time, I would like to ask our media partners, no, for the questions, no, before we proceed on the discussions. If na may mga clarifications or additional questions, yes, Sir Gian. Hi, good morning. Gian Navarro from CCTN 47 and Brigada News at Cebu. Anyway, anyone can answer. Para mas masabtan, especially sa mga nananaw karon o sa makabasa sa mga reports, unsa man, in a nutshell, unsa man ang mga kalahian tali sa kaniadto nga maternity package sa karon mas gipalapdan na nga maternity package sa PhilHealth and why nganong nahunaw gid sa tumakadagkuan sa PhilHealth nga mas mapalapdan or mapadak-an in terms of benefits ang abag ngadto sa mga nagsapa o mga nakay nga mga inahan. Okay. So, in a nutshell, nganong nabuhat ni because we wanted to lower the maternal mortality in relation no sa ato ang mga pregnancy. Ug ang pinakadako gyud nga kabag-uhan is that nag-increase gyud ang ato ang benefit package. So, kung sa una let's just say kung sa unang panahon prior to the effectivity of kaning atong bagong benefit, ang ato ang package 9,700, karon nahimo na siyang 29,000. That is for panganak in a hospital. That's one of the kalahian. Second is that naanatay kato ato ang care coordinator na mo-guide, mo-tutlo sa ato ang mga pregnant sa mga nagsaba kung unsay angay buhaton kay tinuod daghan kaayo nga di ka ba kung mag-unsa no. So
karon na mo guide nila mo tudlo even apil ang kung unsay mga angay bagid ang vitamins, unsay mga pagkaon nga angay kanon, part na siya sa kanang role no sa ato ang care coordinator. So ug ang pinaka usa pud sa kabaguan is ang additional diagnostic tests na covered na ni PhilHealth. Muna siya ang ato ang mga kabaguhan. Maapektuhan ba kani sa kaning sa especially sa collection gikan sa mga PhilHealth members kada buwan kumikan sa ipalapdan o sa just one of that kaning mas gipadako na ron nga coverage ngadto sa mga nagsapa or murag gihapon ang bayranan kada buwan na. Sir, in terms of premium contribution no na set gid na sa balaod no ato ang premium contribution is based on our income. So kung pila atong income, it's 5% of our income. So our minimum nga income is 10,000. So ang 5% of 10,000 is 500. So that is our minimum premium contribution. So regardless o kanang nagbayad ka o the minimum nga 500 or let's say 1,000 or 2,000, dili mo matter kung unsa imong benefit. At least mao gihapon. Yes, fixed na good siya, sir. Even if mag-expand, mag-expand, because we have to remember nga, ang PhilHealth is also being directed by the President no, to expand the benefit. So, dili siya affect sa contribution. But, as mentioned by Doc Avril earlier, ako sa good encourage ang atong tanang members no, to continuously remit para mapadayon sa good ni PhilHealth ang pagpalambo sa ato ang mga benefit packages. Okay, prior pa sa pagpatuman, ako na kung nainumduman last week man day gipagawas ang circular and then gipatuman starting April 30 day ang expanded maternity benefit package. Prior pa niya na dagan-dagan ba ang mga naka-avail sa katong naandan nga maternity package sa PhilHealth sa Region 7 kung naa may mga datos? For now, no, wala mi data nada, but yes, daghan gyud kaayo og naka-avail. I think maklaro man sad siya no kay kita ta nga daghan sad kaayo mga birthing home na open na pod. So, yes, daghan kaayo naka-avail sa ato ang mga benefits. And law man sa mga project man nato in the coming months nga mas mudagan sa ang mga bill ani puhon-puhon. In terms of depende na yan, no? Kung saan ba managos. Pero, technically, kung benefit-wise, monetarily, ang reimbursement, mas magkadako yun. But kung magkadaghan ba sila mo avail, mag-what na lang ka. Okay, with that ma'am, tungod na ni expanded maternity package sa bani kaning mas papakusgan pa nato ang pag-encourage ilabi na sa mga nagsapak nga inahan nga ato gyud sa mga legitimo nga mga birthing centers or specifically PhilHealth accredited birthing centers and mga ospital with that. Okay. So, dili lang ko moingon nga PhilHealth accredited birthing centers or even facilities because kami mo accredited mi sa facility based sa ilahang accreditation sa Department of Health. So technically, dapat DOH accredited and PhilHealth accredited. Kaya nga nung DOH accredited man, si DOH man ang mo-check kung kani nga facility capable ba of providing the services. Kami, ang reimbursement side man ni. So dapat adto ta sa ato ang DOH and PhilHealth accredited facilities. Kay naman, kabauta nga ang ilahang service gi-provide sakto uyon sa current practices, unya maka-avail pag ka og benefit gikan ni PhilHealth. Thank you so much. Alright, we have an over Sir Rico. We have sir. Good morning. First, congratulations to RVP, acting RVP Jen, Thank you, sir. operations manager natin sa PhilHealth. Pero karon na nasa Salabaw. Okay. Anyway, RVP, mga tanong lang po, kasi we already launched the YAKAP, no? And ako lang is, so far sa atong assessment few months ago, how's our assessment, no? Sa atong intensified campaign sa YAKAP. And secondly, daghang utana sa isla, sa Tinatarkan, sa Malapascua.
sa Bantayan. Although na to sa Bantayan, sa district hospital ito, but pero sa makapenetrate sa ubang mga islets na to, ang kiniyakap. Thank you very much, Sir Nico, no? And also for bringing up that question. Actually, ang YAKAP and the gamot program sa PhilHealth, no, is one of the flagship programs with sa PhilHealth. So, ang YAKAP karon ang ato ang status diri sa Region 7, we have already accredited around 576, if I'm not mistaken, no? But more than 500 facilities na accredited sa YAKAP, no? So, sa Cebu, as you have mentioned, sa Bantayan, nanatay accredited nga yakap na facility. But ang amuag yung di ka aktibo nga gi kabisihan karon Sir Rico is that ang mapalawak nga accreditation sa mga gamot providers, so kaning mga pharmacies, because ang ato ang miyembro dili man maka-avail sa gamot nga benefit kung dili sila register sa yakap na clinic, no? So useless lang kung, for example, sa usa ka isla na ay yakap clinic na to pero walay gamot na walay pharmacy kung asa sila maka-avail. So kana mo na gid ang mga ikabisihan karon na ato ang accreditation section, sige sila o travel karon mo kan monitor o kan encourage to check the readiness of our facility. Pwede sila mapa-accredit sa gamot. Also, I'd just like to inform nga we are not only focusing on government, no, nga facility, government pharmacy na ma-accredit. We are also expanding nga ang private na pharmacies ma-accredit because we all know nga sa mga lungsod mas daghan man nga to ang mga butika nga privately owned, no. As a matter of fact, I think ang Rose Pharmacy, we have 2 branches of Rose Pharmacy na na-accredit na siya, no? So, I think with this kanang development, no, hopefully, mo kadaghan pa gud ato nga mga accredit nga mga private gamot na pharmacy. So, kana gyud ang ato ang objective, Sir Rico, no? Because kanang kinahanglan gyud nato ma-aware, no, ang mga tao nga importante ang preventive na care aspect, no, nga bago ta masakit, bago ta ma-confine sa hospital, dapat check up dito ni para ma-avoid na kanang mga circumstances nga grabe na atong pagpamati kay wala naman ta nagpa-check up. Ang point of availability sa mga medicines, RDP, no, at this point in time, sa mga rural health units na to, ay accredited, for example, sa YAKAP, they have the doctor there. Although sometimes ang doctor, binikalaan daw, no? Lang, testing na. But ang availability sa pharmacy dito, sa mga tambay, sa RHU, how can we solve this potential problem pag-avail sa itong mga gusto mo sa YAKAP? Under sa YAKAP program, Sir Rico, required accredited facility na naasilay 21 katambal. So, required na sila. Wala sila, di available in 21 ka medicines. They are, kinahalan sila na ay MOA with a pharmacy license, FDA license na pharmacy. For the remaining 54 medicines under the gamot, ang gi-require sa policy sa PhilHealth is that na ay commitment, no, ang pharmacy nga maka-deliver sila nga ani nga mga tambal or dili pa gyud siya mandatory that they should have these 54 types of medicine. However, ang ato ang opisina, labi ng atong accreditation department, they are doing regular monitoring because kinahanglan gyud nga eventually, kaning mga accredited na mga gamot pharmacy should have the 54 medicine. So, naa sa ato ang circular. So, dili ma-approve RVP ang one. At least, kung kulang pa ng mga inanang requirement, definitely this diagnostic center or clinic, private or public, dili sila basta-basta makakuan sa kung dili pa kumpleto ang pharmacy. Kung naalan sila mapakita nga MOA, Sir Rico, with another license, FDA license pharmacy, then that will suffice for now. So how do we coordinate with FDA? Bukas ang problema po RVP, ang FDA, dugay kung kaya pag-processing po the medicines. I'm
not really familiar, Sir Rico, no, kung ang process sa FDA kung saan kung sa kadugay o kung sa kadali ang pag-issue sa FDA license. But we will check on that, Sir Rico. Kasi that way, no, makatabang ka sa ato ang mga prospective na gamot nga pharmacies nga mapaabot na to sa FDA kung sa ilang mga concerns, no? But rest assured that we will be coordinating with the FDA. All right, thank you so much, sir, for the questions. So we have more questions from media. Yes. The question is addressed to acting RVP. By the way, John Segovia from DYRF. I would just like to ask, ma'am, it was mentioned a while ago nga open house tour. Yeah. We'd just like to ask if this initiative is really an open house na kung kinsa lang mo ato makasudra, or do they need to do appointment beforehand? Thank you, sir, no, for asking that question. No, actually, gi-post na sa amo ang public affairs, no, sa space sa ato ang we will be posting, no, sa ato ang FB page na i-link na to kung kinsa interested mo join sa open house tour. But for now, ang ato ang na-engage, ang ato ang nakasturya is University of the Philippines pala. But if you are interested or any group no interested, please check our page, no, kay naa dito ang link para mo register, and then we will schedule the open house tour for them. Follow-up question, no, tama. It was mentioned no, na you were coordinating with UP Cebu. Given the fact na wato naman jud ang mga people there sa inyo to know and to give the knowledge na unsa gid kalihukan si process sa PhilHealth. I would just like also to ask, kay na-mention man you know na given na kita as Filipinos, we are automatically eligible for the PhilHealth. However, we have to register. I would just like to ask if kanang nato ba ni tour ba nila kay maka-register na pasab sila? If so, unsa ba kailangan na dito? Kanang gindot na nga pangutana, sir, no, because kanang it's giving us an idea, no, nga pwede na nato ma-open nga service, no, nga pwede sila magpa-register. But nakahuna-huna sa to, these are students pa, and these are kanang dependents pa ni sila sa ilang probably sa ilang mama or sa ilang papa. So probably what we can do is check our database kung na-register ba sila ni mama nila o ni papa, kay basi ko di ay sila na-register, no, as dependent. So we could facilitate those services provided na sila dala ng mga documents. Okay, I believe that's all for me. Thank you. All right, thank you so much. We have more questions. Yes, sir. Okay. For clarification lang, kaning sa in terms of kanilitong ingon mo, since it is in the law nga eligible tanan, kaning di man nato malimot nga na may mga teenage pregnancy, mga bata pa nga namagdos, and then in the provinces, no, dili naman tanan na adres sa syudad. If mo doon na sila, for example, rural health unit, mo na pinaka, I don't know, if mo na pinakagamay nga health units ato ang municipalities, if mo doon sila diha, ma'am, automatic ba nga ma-eligible sila, or will they katong inyong kinato immediate eligibility nga kanabitang sana after na lang sa ilahang delivery na payment, or they will how will it work, or in what way nga mo work siya, or will it work, di ba? Yeah. Will it work? Definitely, sir, no, it will work. Kay duha ra ato ang kinahanglan nga pangitaon para maka-avail na kanang mga inana na situation, no. Una, dapat member sila, no, whether as dependent or as principal member. Ang ikaduha, ang katong rural health unit na asa sila mong adtor, asa sila mga anak, is an accredited provider sa PhilHealth. So kana na gid pa-comply niya requirement. So I would like to ask him mga minor nga kung ano sakto, no, for those minor anak nga part do, if they can avail, since nga dependent niya, normally dependent na siya sa ilahang. Right, so pwede ko na idungat sa Yes, go ahead. So for katong mga case, no, so dependent sila edad sa pregnant mother. So if 19 years old and below siya, dili siya pwede sa atong mga RHUs. Kinahanglan gyud siya dito sa atong mga level 1
2 or 3 na hospital. The same goes for if 35 years old and above siya, dili sa pwede sa mga RHUs or birthing home. Sa ospital, gid sila. Kaya nga naman, ang kaning mga bata o katong mga taas-taas na og edad, mas taas man ang risk na mo-develop sila og complications. So that's why, dapat dito lagi sila sa ospital. Thank you. Ay, naka-idea ang hinoon ko. Nag-ihap na ako sa Congress. Anyway, do you have more questions from our media partners here? Yes, sir. Good morning. I'm from the question lang about the package. When we hear when we hear numbers, I think daghan na to maka-identify immediately with a cash grant instead of a package. So clarification lang, this is a package na for siya to cover the cost of the pregnancy and not a cash grant. Yes. So this can be availed of when you are admitted in a PhilHealth accredited facility. Tapos, this one is kanang in line lang sa open government week. Since na may mandate to expand your services, and I think naka-notice ito sa eGov.ph na na PhilHealth ng mga registers dito. Has there been a plan to expand more dito sa eGov.ph, seeing na online siya and probably mas dali siya? In what way mo nga pasabot na expand, sir? Like ang mga services, the registration of your clients and your patients. Actually, sir, kanang pag-register sa PhilHealth, pwede na yun siya karon online, no? So, aside sa IGOV, naagit tayo portal, no? Asa mo login ang ato ang kaning mga unregistered citizens. So, pwede sila mo login dito, register, mag-na-i-form, ilang pinautan, and then i-upload nila ilang supporting documents, and i-process nila ni PhilHealth, and once ma-process na siya, amo sa email back sa ilaha ang katong PhilHealth number. Thank you. For clarification lang, sorry. Agatong sa care coordinator nga inyong yung background ninyo nga nabutang ko. Just to clarify, kasi siya, doctor or nurse? Ito, no? Eh, ako yung ano ko siya, at least, coordinator na siya, so, siguro dito, di ba? So, is it doctor, a nurse, or... So, ang care coordinator can be a doctor, a nurse, a midwife, a barangay health worker, basta na-train lang sila. I'm sure, dili man sa assignan as a care coordinator, hindi na lang ka So, ano sa lahat ng briefingan or i-train magali kung unsa ang ngay so knowledgeable sa that. And it will be the health care facility who will identify or kinsa ang assign or like mo hire ba for that. Facility will identify sa coordinator. But for the training, that would be from PhilHealth or the facility? Not necessarily from PhilHealth, from the facility. Because the facility naman sila ilang mga doctors or na sila ilang mga nurses and midwives. So they can really teach them kung ang may sa coordinator. Provided that they are trained. Yes. Ensure na talang lapitas. Kita, so pwede mang good nga one-on-one training. No need for the training certificate. But in ang next power. Asin yung training certificate. Wala license niya si Sir, no? Wala plano ni si Sir. Sige, do we have more questions? Yes, ma'am. I'm from Panday, DYNA Com Intern. To ask Ms. Cho, kanang recent data ninyo ba, ansin mas dagan ang normal delivery or katong naay kanang aftermath na risk? In our data, I'm not sure how long po to extract, but as far as I can remember, mas daghan gid ang ato ang normal deliveries. Thank you. Do we have more questions sa atong media na diri sa atong buhatan? Naa pa ba? Yes. Ay, online. Yes, we have online question. Oh, di pa. Okay pa na siya. So we have an online question no, sa ato ang We have question from online. Yeah. Nag-ask, more government personnel na siya kay nag-ask if appeal ba sa
Kuan, yakap clinic ang APE. Covered ba sa yakap ang APE? Dito ko na online ba na? Clarify na po, ma'am, ang iyang pangutana is covered ba sa yakap na Ang benefit APE. annual physical exam? Hindi siya covered because ang anak sa yakap na ito nga benefit kita awon man jud ka sa doctor kung unsa iyang makita, no, evidence based bitaw kung unsa iyang makita nga requirement ikaw kinahanglan ka o taas imong sugar BS, no, or healthy man kaayo ka, okay ra jud ka, no other test sa kinahanglan. So ang annual physical exam nga required sa mga agencies bitaw usually, no, naabang itay set of laboratory procedures nga kinahanglan yung perform. So, dili na to siya ganito na atong yakap to benefit for the annual physical exam. I think, is it okay, is pa okay, RBP, if you can share o unsay payment method para masabtan sa ato, ma-appreciate sa ato ang mga listeners and even ang ato ang mga media partners nga naadiri bitaw, magiunsa na to og pagbayad o pila ang per head sa ato ang mga members, no, sa PhilHealth in terms of pagki ato mag-uon pang sabton, no, nga usa po sa mga advocate sa yakap, no, kay usa pa sabton nga ang kining sa ato ang yakap is something nga dili nato unta i-abuse ang sa mga resources, no, kay dili man sa tanang panahon sakto ba RVP, no, nga dili sa tanang panahon nga urinalysis imong kinahanglan, no, so dili but pasabot nga na kay kondisyon kaning tanan ato ang i-shotgun o avail. Yes, doc, pwede pa nato mapaambit ang per head para kay para appreciate sila nga maura na ini ang gibayran and we cooperate di tabang ang ato ang mga health facility, not only government but also ato mga private health facilities. Okay, so thank you very much, Miss Ano. Pag-advocate sa Diyos sa yakap na isip, naka-avail siguro ni si Miss Ano. But correct, no? Ang ato ang benefit for the yakap na program is 1,700 per person, per capita na siya, no? So, ang yakap na to, na siya set of benefit, no? So, naatay, kanang itawag at first patient encounter, magkuha sa history sa member sa patient. And then, ay libre na consultation, na ay libre nga selected 13 laboratories, and then 21 ka mga tambal. So, kanang mag-adto ta sa first time, adto ta sa yakap clinic, kanang itawag na first patient encounter. Once ma-perform na siya na service, ang facility tagaan na siya kung first tranche na capitation na 680 pesos. So once ang kanang member mo balik siya sa facility, magpakonsulta kay inan siya sa katong first patient encounter, kinahanglan ka mo balik diri kay okay, based sa imong history ni pagkuha sa imuha na kay predisposition sa let's say sa cancer kay imuhang both parents nimo na ay cancer, no, so kinahanglan ka mo balik diri. So adto siya balik sa yakap clinic, nagpakonsulta siya, and then ang kanang consultation that will be performed by a doctor na yun, because ang first patient encounter pwede naman na siya kanang nurse, midwife, or barangay health worker. So once nagpa-consult siya, and then si doctor niingon nga kinahanglan ka ani ni undergo nga mga laboratory procedures, and then kinahanglan ka mo inom ani nga mga tambal, then the facility mabayaran na siya sa second tranche, which is 1,020 pesos sa next year. So muna siya ang ato ang yakap nga program, and dili kinahanglan nga tanang nakalista dito nga laboratory procedures nga atong 13 ka po kay feel na po kinahanglan ko mag CBC, urinalysis, X-ray, dili kinahanglan i-avail na evidence-based kinahanglan as required na siya sa doctor. Ano siya, Ma'am Ann? Alright, thank you so much na at least na ma-appreciate sa atong mga listeners, no, o kung sa bit niya, anong dili pwedeng ako ton. Ganahan mo ton, ganahan ko mahibaw tanan nun sa ako ang status ani. So thank you so much for sharing that, RVP, and of course, and may I ask if napapatay mga further questions? Yes, ma'am. Yes, sir? Because sir, yes. Can we hand, the mic? I may ask for clarification, the package was 29,000 po, right?
And if I may ask, there were some instances na pregnancy is high risk. If I may ask if malapas kanang bayanan sa bill ba sa hospital since may kanang other services since high risk man ang sa pregnant woman mo cover ba sila more or just the out-of-pocket expense na lang sa patient? Depende kung asa na-admit ang ato ang patient. So, kung government facility, accommodation, technically, no payment din na siya. No. But in private facilities, and kung pili ka sa iyong own private doctor, imuhang private room or accommodation, then naabitay po payment. Alright, you have further questions pa? Wala pa ba? Okay na, wala na. Kasi napin mo apas. Just clarification, RVP or Doc, no? Ang ato ang mga DOH, which is automatic na ba po na PhilHealth accredited po, no? So you mean to say Ang all DOH, yes, DOH, accredited. no, they have to apply sa PhilHealth para ma-accredit sila ni PhilHealth. But do we have a percentage ba of pila ka facilities that includes tanan na siya, birthing ba na siya, or mga level 1, 2, 3 nga mga healthcare facilities here, it's say here in Cebu, if pila ka percentage na nila ang PhilHealth accredited? We don't have that data for now, but what I can assure you is that kung kinsa facilities na PhilHealth accredited, they are also DOH accredited. Ayun. So, thank you so much for that. Wala na yung mga pahabol na question, clarification, and I think auto ang mga na okay, na-satisfy na siguro ang ato ang mga media partners na rin na online, no, ng mga viewers na to, no. So, hopefully nga naamoy manapuha na mga information na this time, I think, iba na gina natin nahisgo na anything, literal, nga open, good na information na we were just here talking, no, about kana sa to ang mga activities, open kana government week, and for paternal with me about og yakap siya sa good of avenue po nga masagtan po sa ato ang mga kadaghanan, no, especially that we have students here na if not PhilHealth members pa karon, happy na may members na. So, thank you so much, no, sa ato ang mga partners nga ni Ate Ri karon sa ato ang buhatan. Now, I would like to ask your parting statement. We'll ask first of Avril, no, if you have anything we want to share, na wala na sumapangutana, wala mapangutana sa ato ang media partners na Ate Ri, or anything that you wish to deliver or to inform the public. Right. So, I would like to remind everyone, no, na importante kaayo in terms of PhilHealth availment, na updated ang atong data na naa sa PhilHealth, ug atong premium contribution updated. Ganun kani akong reminder, Miss Anne, kay daghan kaayong utahan mo reklamo. Wa ko naka-avail. Mo ni inani ba? So that's why mo gid akong reminder kani. Update your data and update your premium contribution so that when the time comes, na kinahanglan ka magamit sa PhilHealth benefit, makagamit ra gyud dayon ka. Do they need to come to office ba or mag-update sa Doc, or pwede na online? For data updating, currently office pwede online. Pwede na online Super and easier na. on-site. Yes. Thank you so much for that, Doc. Yes, RVP, anything you wish to add in this discussion? To thank PIA, no, si Miss Anne, of course, our RD, no, si Arvin Payet, for inviting us and giving us the opportunity to share, no, to inform our members na naatay bagong benefit kayo, no, katong gipalawak, no, we expanded our maternity care benefit, no, so that maka-avail sila, no, but we're not encouraging na tama sa question at ni Sir ganina, no, sa mga avail. Nonetheless, as I have mentioned, thank you for this opportunity, and amo lang sa giawha katong mga members, no, nga once naka-update ko sa inyong records sa PhilHealth, please also add, no, magpa-register mo as a YAKAP member kay as a member sa PhilHealth,
dapat maka-avail gid mo sa kanyang preventive care na sumayakap and maka-feel po ang mga miyembro no nga ang PhilHealth is not only curative care but also we are gearing towards preventive care. So, kaya lang, Ms. Anne, thank you very much for this opportunity and we hope to invite ihapon sa sunod no every time na ibang po mga benefits para ma-share ng sa mga members. Of course, as always, no, RVP ato ang magiging tinguha nga mas masabtan sa publiko ug unsa ang pwede nila nga ma-avail na sa mga services and programs na kita niya sa tagsa-tagsa na itong mga ahensya labi na sa PhilHealth. No? Nga very important nga i-highlight o ibalik-balik din sa ato ang presidente na health is really important na kini is a right not a privilege, no? So daghang salamat kayo sa ato ang mga tigpaminaw, sa ato ang nagtanaw og sa ato mga of course no media partners nga diri sa ato buhatan karong adlaw. Once again, ang ato ang guest for today, ato ang acting regional vice president of PhilHealth Region 7, Ms. Jeanette Ann Adincola, and we also have our medical specialist under the Benefits Administration section of PhilHealth Region 7. We have Dr. Abel Cho. Daghang salamat sa inyo pagpaabot sa mga importante nga mga impormasyon. Bisan pag nilapas ta sa ato ang tan-aw no nga mga hisgutan kay nagpahan pod sa ato ang naadili nga na interest hilabi na sa yakap na ato na sa PhilHealth yakap og dinhi natapos ang ato ang kapihan sa PIA. Daghang salamat no hinaot nga aduna may nakuha nga mga impormasyon maayong pagtulon-an daghan ba. Yes, so nakataw sa mga to ang mga partners nga na adiri. Daghang kayong salamat in behalf of our regional health Payaternan, our assistant regional Rachel Ross and the entire team of PIA Region 7. Daghang salamat ninyo pagtanaw. Please, once again, this is a delayed broadcast. So, pwede ninyo paminawon kini ato ang matag programa via DYM Radio Pilipinas matag Sabado alas 9 sa buntag. Daghang salamat, Mind.